Magandang umaga, Manong Ted, and magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, sir, sa inyo pong mga taga-subaybay. Reaksyon po sa pahayag po mismo ng Communist Party of the Philippines. Sir, sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, malinaw po no, na ang nangyari po sa Toboso ay isa pong intelligence-led at community-enabled operation po, laban po sa isang armadong grupo. So, ang pinaka-overarching premise nito, Manong Ted, tugon po ito no sa panawagan po mismo ng komunidad na matagal na pong naging biktima ng karahasan. So, hindi lang po ito simpleng enkwentro. Ito po ay pagprotekta po sa mamamayan at paghahatid po ng hustisya. So, initial findings namin, Manong Ted, no, 19 po no, yung armadong miyembro ng NPA na na-neutralize natin, kabilang po dito si tinatawag po nating alias Jong Fabiliar, na isa pong high-value target. Meron nga pong presyo po ito sa ulo na itong si Jong Fabiliar. No? Ang importante i-highlight natin dito po, yung grupo po ni Fabiliar, lalo na po yung tinatawag na Sparrow, ay may documented po na hindi bababa sa 36 na civilian na kanila pong pinaslang. Mga magsasaka po, mga barangay officials at mga ordinaryong mamamayan. So ang context po nitong operation na ito, hindi po ito basta engkwentro, kundi pagprotekta nga po sa komunidad at paghahatid po ng hustisya sa mga biktima. And naka-recover nga po tayo dito ng humigit kumulang po no, around 24 firearms po sa encounter site. Paano po nadamay ito pong si Alaysa Alano, Maureen Santuyo ng UP at si RJ Nicole Ledesma na isang umanong local journalist? Yun nga po sir, no, ang tanong doon na dapat nga din pong sagutin nitong mga tumanggap sa kanila bilang kanilang miyembro, why are they there in the conflict areas to begin with? So ito po, before po kami kasi magsagawa nito sir, no, masusi po ang aming intelligence investigation na ginagawa. Intelligence gathering bago po tayo magsagawa ng any of those operations that we do. So nagsimula po ito sa isang community tip. May impormasyon po tayo na meron nga po daw presensya ng armadong grupo doon sa area. Kaya nag-conduct po tayo ng focused military operations ng ating pong tropa dyan sa area. At doon po nagkaroon ng actual na armadong enkwentro po sa ground. So hindi po ito sir preemptive o arbitrary action. Ito po ay response sa isa pong validated threat sa community po. So sa madaling salita sir, hindi po AFP ang naghanap ng laban. Tumugon po tayo sa banta na mismo pong komunidad ang na nanggagaling po yung ating impormasyon. To answer my question, ma'am, paano nga po sila nadamay dito o napatay? Totoo ba na ang claim ng AFP dito, nung matapos na ang putukan, may mga armas na hawak itong dalawang estudyante ng UP, si Alaysa Alano, Maureen Santuyo, at maging yung community journalist na si RJ Nicole Ledesma? Yes sir, no, meron naman po tayong mga nailabas dyan na evidence on the ground. Mm-hmm. So una po, naiintindihan po natin yung concern para po mahalaga Manong Ted, dito po, manatili po tayo sa facts. No? Mm-hmm. So una sir, ang enkwentro po ay naganap sa pagitan po ng AFP at isa pong armadong grupo. Mm-hmm. At meron nga po tayong na-recover na mga armas doon po sa site. Mm-hmm. Pangalawa po sir, patuloy po ang SOCO sa verification process po nila, which is another entity other than the AFP po, no? Para po sa pagkakakilanlan ng lahat po ng nasawi. So hindi po tayo sa ngayon, sir, nagbibigay ng premature conclusions hanggat hindi po kumpleto yung dokumentasyon po natin. Opo. At pangatlo po, ilalagay po natin ito sa konteksto po. So una po, si alias Jong nga po Fabiliar ay matagal na pong wanted at responsable nga po sa pagpatay ng hindi bababa sa 36 na civilian. So ito sir, dito po yan na nag-ugat, no? Dito po sa ano yan. And all others sir, sa ngayon, na-claim na po yung bodies and all, hinihintay po natin at SOCO po sir ang magdi-disclose ng lahat po ng findings po nila dyan po sa encounter site. Sir. Opo. Ma'am, nangyari po ito April 19. Opo. At ngayon po ay April 28 na. So, yun ho bang lugar na pinangyarihan nito, na-preserve ba ito? After ho ba sa sinasabing umano'y encounter, meron ho bang responding scene of the crime operatives para po masiguro
na ang mga ebidensya, gaya po ng binabanggit ng AFP na mga armado itong mga umano'y sibilyan na napatay, ay nandoon po talaga ang ebidensya? Yes sir, no, meron naman po tayong mga protocols that are in place for sa mga ganyan po. We have been doing this for the longest time po, no. So ang ano po natin dito, mahalaga dito Manang Ted, wag po nating agad tanggapin yung mga narrative po na wala pong independent corroboration. Mhm. So dito po hayaan po nating lumabas, no, yung buong katotohanan based po sa evidence nga po ng mga kalap. So sa ngayon, Manong Ted, ang masasabi po natin, malinaw po, no, na may iba't ibang narrative na lumalabas, pero may nagsasabi pong this side and that side of the story po. Opo. Pero bilang institution po, mananatili po tayo sa facts at ebidensya at sa labels. Andyan nga po ang PNP sir and SOCO together. Sila po ang nagko-conduct ng independent investigations po dyan. So, to answer my question, right after the encounter, yung SOCO responde and were able to preserve the crime scene? Yun po sir ang protocols natin that are in place for the encounters. Opo, yan ang protocol in place, but is the yung bang protocol nagawa? Yes sir, nung ito pong nag-conduct kami ng meeting kahapon sir, no, with all of those involved, Mhm. hindi po kasi ito sir, no, Opo. po sila sa atin, independent po sila sa atin sir. Mm-mm. So we do not want to na iniimpluwensyahan po natin yung sa kanila. So we're letting po the PNP and the SOCO po come up with the results of their findings po. But as to that sir, sumunod po sila, no, dito sa protocols po na nakalaan po para diyan sir. As we speak now, the area kung saan nga po nangyari at na-recover itong mga patay na ito, cordon na po ito, na-preserve na po ito, as in crime scene pa po ito, hindi pa po ito nilulubayan na bantayan po ng mga pulis as we speak. Ang report po sa amin sir, as of this time, ongoing na po yung investigation. Okay. Ang SOCO po is conducting the necessary documentation that Opo. they need po. Mhm. And may parallel investigation din po ang PNP po para po masiguro po natin na kumpleto po yung objective po yung findings na lalabas sir. So standard Opo. naman po ito, may Opo. review and validation po tayo from the AFP. Okay, yun hong mga bangkay nito pong mga estudyanteng ito, pati po yung journalist, nakuha na ho ba ng kanila pong mga kaanak? Yes sir, no. Yung latest na report po is claimed na po yung mga bodies po. Mhm. Opo, as in nakuha na po ang mga bangkay nila. Na paraffin exam ho ba ito? Ano pang report po ninyo? Yes sir, no. I was informed that this was to be conducted. But ang nakuha ko pa ngayon sir na report, may naibigay po sa akin, but hindi pa po kasi ko ito sir na verify personally. Opo. But I was told po that this was conducted sir. And yung result po nun will be given by our respective law enforcement agencies. Okay, opo. May binabanggit kayo kaninyo na wanted person. Ano pangalan niya? Ito pong ano po sir, alias Jong po sir, Pabiliar. Opo. Ito ho, active member. Ito po sir, isang high value target po ito sir. Okay, high value target. Active member ito ng NPA. Yes sir, no. Ito po yung nagli-lead ng grupo po na Sparrow. And responsible nga po sila to around 36 na civilian deaths po, no, mga mix po Okay. ng magsasaka, barangay officials at mga Okay. ordinaryong mamamayan po. Opo. At isa siya sa mga napatay doon sa lugar. Yes sir, ito po yung na-confirm po natin. Sir. Opo. Pero meron ba kayong informasyon na yung taong yun na napatay sa lugar na iyon may relasyon dito ho sa taga-UP at saka yung journalist na local doon? Ito po sir, lahat po yung ina-establish po as of this time, sir. So wala pa pong klaro na ano relasyon itong mga batang ito na estudyante ng UP at saka yung journalist doon na local. Opo, dito ho sa sinasabi yung wanted person. Wala pa po kayong na-establish doon na ano ba relasyon nila? Ano ba ang ugnayan nila?
So as of this time, sir, as ito nga po, kinukulate po lahat ng evidence, pieces of evidence, Mhm. and lahat po ng, of course, ito po lahat dinedetermine yan, sir, no? Opo. Malalaman po natin kung ano po yung connection nito. But what is established here Mhm. is that magkakasama po sila. Mhm. They are donned in the same attire as was shown, Mhm. and they were carrying firearms po, and they were in one group. Aha, okay. So yun nga po ang claim, lahat na napatay dito, lahat ito may armas na hawak. What was given to us, sir, as a information, it was there were 24 firearms that was recovered, sir. Opo, pero yung nga po, tama ho ba kasi nga sabi nga po ninyo iba-iba ang claim, no? At iba-iba po ang mga sinasabi ng kung sino-sino, pero kayo ho mismo na AFP spokesperson, sinasabi po ninyo sa amin, ma'am, na yung pong 19 na yon na napatay, may mga hawak sila individually na armas. There were firearms that were found, sir, in their possession po. Okay, so you are confirming na pati itong journalist na ito may hawak na armas, pati yung dalawang UP student may hawak na armas. Sir, yung sir, details ng each individual, sir, Mhm. kung ano po yung status nila, and may katabi sila for each. Ito po lahat, sir, will be disclosed by the proper Okay. law enforcement agencies na nag-conduct po ng investigation, sir. Opo. So meaning you cannot confirm that Ang, yet. ang sa amin, sir, is the results of the operation, how many were neutralized, Mhm. and Mhm. how many firearms were recovered po, sir. So Opo. yun po ang kinoconfirm po namin. There were 19 Mhm. Mhm. bodies found, Mhm. and 24 firearms. Opo. Yes, But again, meaning you cannot confirm that yet, no? Na yung mga Yes, itong sir. journalist, itong dalawang taga-UP, nung napatay sila, meron silang hawak na armas. Hindi nyo makumpirma yon. Yes, sir. Gusto po natin maging maingat dito, no? Ang layunin natin, sir, is accuracy at respect to the process po, no? Hindi po natin bibilisan yung paglabas ng information. Ang Opo. gusto po natin ay fully validated po ito, sir. Opo. Yes, ma'am. Thank you. And ma'am, yun hong mga involved dito na mga sundalo, ano ho ba ang standard procedure po kapag ganyan? Yung bang, kasi po, di ba, usually, ang pulis, pinasasauli muna ang barel, may mga ganun pong proseso po sila. Sa inyo ho ba, paano, ma'am? Meron po kaming review, and po, sir, no? Meron po kaming after operations review. So, mangyayari po sa pinupuli po yan, kikunin po natin lahat ng sir, accounts on the ground, and yun nga po, sir, we will be working closely with our law enforcement agencies dito, ang SOCO, for the verification process, and of course the PNP who is conducting their separate and independent investigation on this. So kasama po yan din sa atin, kukunin po yung account from our own troops po, sir. Opo. Ilan po ang actual na involved itong sundalo? I was not given, sir, personally po the whole numbers, but kasi po, sir, ito ongoing operations, pursuit operations, I have yet to get the actual numbers po Opo. ng operating troops natin on the ground, sir. Okay, Yes, sige sir. po. Opo. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Colonel, kasi nakuha namin ang panig po ng AFP dito at pinakamainam nga po, kayo na mismo ang aming kakausapin sa panig po ng AFP para din po natin hindi, alam nyo, maiwasan nga pong ang inyong tinutukoy na kung ano-anong narratives ka ninyo. Yan po pinakamainam ngayon. Nasagot po ninyo ang aming katanungan. Bahala na po nakikinig sa amin po sa kanila pong pag-appreciate, pagtangkilik sa ating po mga kasagutan. Kailan po, ma'am, supposed to be maglalabas ng report kung meron man ng AFP sa inyong internal investigation, kung meron man sa pangyayaring ito? Sir, pagka po nakumpleto na natin, sir, yung buong proseso. So, ang dito po kasi, sir, ang bahagi po ng proseso natin dito is the after operations briefing ng operating units natin. Kinukuha po natin yung kanilang account, kinu-cross-check po natin based sa physical evidence, sir. Ito po yung basis po ng operational report natin. Ang importante dito, sir, is masiguro po nating aligned ang facts sa ground at documented po yung buong pangyayari, sir. Opo. Ang ating mga sundalo, wala silang video cam, Wala po silang mga kagaya ng pulis, yung mga video, mga sa kanilang uniforme, Wala silang body cam, Wala pong body cam, sir, pero meron po tayong mga din po, mga nagdo-document po, sir, nung area, sir. Okay, sige po. So, kami po ay umaasa nga po sa isang impartial na investigasyon sa pangyayaring ito
Malungkot po ito mga kapatid sa usapin nga po na regardless po, no, ito po, may mga Pilipinong namatay po dito, no. Yun po ang sitwasyon po na amin po din gustong sabihin sa lahat na yung nga po, no, yung Pilipino kontra sa Pilipino. Colonel. Opo, sir, no. Ito nga po ay decisive blow po sa ganyan. But itong i-highlight ko dito, sir, is that yun pong natitira sa kanilang hanay ay magbalik loob na po while the doors of peace are still open. Ang gusto po natin dito na ito pong sinasabi natin former rebels na FR, sir, tinatawag nga po natin sa ground na friends return. Ang nais po natin dito are families to be reunited. And together po, sir, bilang mga kapatid din po natin ito bilang mamamayang Pilipino, let's together fight a bigger challenge which is territorial defense po. Opo. Salamat po na marami sa inyo, Colonel, at kami po muling tatawag kung kinakailangan. Maraming salamat, Manong Ted. Good morning po. Thank you. Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson po ng AFP. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.